ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ka motorrider angol human na aksidente sa coastal road sa Cagayan de Oro City. Mga rider, pulos menor de edad. Disgrasya sa National Highway sa Coronadal City, nahulikam. Tulo kasakay sa tricycle, samdan. Lalaki sa Davao City, kritikal human gipusil punting sa ulo. Alegasyong oil smuggling sa Davao Oriental, giimbestigahan sa sangguniang panlalawigan. Og Pasko Fiesta sa Davao 2024, formal nang sugdan karong gabi. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka 46 anyos nga lalaki ang kritikal human gipusil sa Davao City kaganinang buntag. Nakaalerto si Argil Relator. Nagyukbo na sa manubela sa iyang gimanehong sidecar motorcycle kining 46 anyos nga lalaki sa Purok 6B Barangay Bago Shiro sa Davao City. Dihang giduol nakahiagom di ay kini ug samad pinusilan sa ulo. Sanglit na bantayang buhi pa kini. Gitabangan og alsa ang biktima ug gidala sa ospital. Sa investigasyon sa Tugbok Police, alas 6:30 Huwebes sa buntag, dihang nakadawat sila og report nga dunay gipusil sa maong lugar. As for now, ga-initiate pa mi investigation tapos gasilip mi kung sa mga areas kung natay makuha nga identification sa atong suspect. Giproseso na sab sa forensic unit sa kapulisan ang crime scene aron masuta ang mga ebidensya. Usa ka fired cartridge sa gituhang .45 nga pusil ang na-recover sa kapulisan sa crime scene. Ginatuan pa pud sa atong intel units o atong ubang investigator para ma-background check atong victim. Kritikal ang kondisyon sa biktima sa Southern Philippines Medical Center. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Petition for disqualification batok ang Barangay Carmen Chairman ug Cagayan de Oro City 1st District Congressional Aspirant Rainier Joaquin Uy gipasaka sa Comelec Law Department. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Gikumpirma sa Comelec nga nagatubang karon og disqualification case ang kanhi Vice Mayor sa Cagayan de Oro City ug kasamtangang Barangay Carmen Chairman Rainier Joaquin Kikang Uy kinsa midagan isip representante sa unang distrito sa Cagayan de Oro City karong umaabot nga 2025 midterm election. Sa 16 nga pahinang petisyon sa Comelec, gibutyag niini ang unusual influx of application for voter registration nga gamit ang barangay certification isip identification document. Sa kapin 21,000 ka mga voter applicants sa Barangay Carmen, mikabat kuno sa 8,218 ka mga voter applicant ang migamit sa barangay certification. Wala matud pa miagi sa saktong validation process ang pag-issue sa mga barangay certification o resident certificate. Tungod niini, gustong ipadiskwalipika sa Comelec Law Division ang kandidatura ni Uy sa pagkarepresentante sa unang distrito. Sa eksklusibong pakighinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Uy, giangko niini ang pag-issue sa mga barangay certifications. Miagi kuno kini sa proseso sukwahi sa aligasyon sa Comelec. Ang amo Citizens Charter, kung magayo kag certification, gikan na sa mga zone chairman. So zone chairman, gi-verify dadto pangayuan og kwan kung pagmatuon nga naa ba siya nagpuyo diha or silingan ba niya. So gi-verify na sa zone chairman. After which, after ana, manhin na dani sa verifying officer diha lugar sa silong sa admin, no? So dito na pud sa admin, i-verify na pud niya kung naa na ba zone clearance ug naa pud iyang mga valid ID or documentation with due diligence and in good faith nga atong pag-issue ana nga toro nga giagi na sa proseso based sa amo ang Citizens Charter. Dugang niya nga ang pagsaka sa ihap sa mga botante sa ilang barangay resulta sa balik-balik nga panawagan sa Comelec nga magparehistro
aron makabotar sa umaabot nga 2025 midterm elections. Wala sab kuno siya naghakot og mga tao aron magparehistro sa COMELEC. Usa sab kuno sa nakapataas sa mga voter turnout ang mall registration ug pag-abli sa 1st District COMELEC office sa ilang barangay. Sa fact-finding investigation, well, nag-ingon man dadto nga wala may fraudulent or anomalous nga nahitabo. Since nga ang tao nagparehistro voluntarily in response sa COMELEC to encourage the voters nga magparehistro. Sa katapusan, gitawag ni Uy nga kini usa ka political harassment, gani nakurat siya sa maong petition for disqualification. Politically motivated, lisod man doon kayo nga siyempre duha ka kabuk ang candidates. So dili man sad mag-initiate ang COMELEC kung walay complaint. Wala na niining ganli ang maong kandidato, apan kaatbang niini ang incumbent 1st District Congressman nga si Lordan Suwan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang pahayag ni Suwan kalabot niini. Nakatakdang magsumite ang kampo ni Uy og counter affidavit sa buhatan sa COMELEC sa kauluhan sa mga musunod nga adlaw. Kauban si Makoy Sempron, James Pauliap, 1 Mindanao. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Naglusad og inquiry ang sangguniang panalawigan sa Davao Oriental kalabot sa report nga gingong oil smuggling sa mga lungsod sa Tarragona ug Baganga sa maong probinsya. Ang Bureau of Customs gikumpirma nga doon na gayoy smuggling nga nahitabo. Anya report ni Argil, relator. Gikumpirma sa Coast Guard Station Davao Oriental nga dunay nakita nga sea vessel sa kadagatang sakop sa Tarragona, Davao Oriental niadtong October 22. Kinihuman dunay nadawat nga report nga nalambigit ang maong sakayan sa oil smuggling sa lugar. Sa Barangay Jumiral Municipality of Tarragona, na-docking area na kagabi. Natingala matud pa ang Coast Guard sa presensya sa maong sea vessel, labi na nga nagpagula sila og temporary suspension sa sea travel subay sa bagyong Christine. Nagtaka kami sir, paano nagkaroon ng barko diyan sa Tarragona, wala mang pier. That I was personally one of those who saw that floating vessels in the area. Naagyo dito. In fact, na mga pump boat, gagmay na sa vessel. Dihang giadtuan pagkaugma October 23, wala na naabdan sa Coast Guard ang maong sakayan. Padayon matud pa ang Coast Guard Station Davao Oriental sa pagmonitor hangtod karon, sanglit wala sila radar nga makadetect sa mga sea vessel. Sumala sa usa ka board member, walay oil depot sa Tarragona, apan daghang tanker ang nakita. Ang mismong kapitan sa Barangay Jovellar, wala matud pa nahibalo sa maong illegal nga aktibidad nga nahitabo. Samtang sumala sa Coast Guard niadtong May 2024, doon na sa midunggo nga barko sa Barangay Lambahon sa Baganga. Apan wala sila nahibalo sa kargada ni ini ug walay napakitang dokumento ang mga tripulante. Busa, gidetain matud pa ang barko. Apan nakasibat. Asa nakaroon ng barko sir? Isa na sa mga kuana mo sir kay sa monitoring namo sir is nisibat na siya sir na barko. No. Sir, Balik ko na ko. Detain. Ang pasabot sa detain, inyong gihold. Yes sir. Nakatali sa pier sir. Okay. And paunsa nakalakaw? Kung gidetain ninyo, gibantayan, paunsa nakalakaw? Ang personnel ko sir sa Davao Baganga sir is 5 lang. Okay. We have lack of personnel. So at that time sir, ongoing din sir ang construction ng aming substation sa San Victor. Hindi sir 24 hours na kaya naming bantayan yan sir. Kasi meron din kaming other function na ginagampanan. Aminado ang Coast Guard nga wala sila mahibalo kung unsa ang sulod sa barko. Apan sa mga may gula nga video, dunay mga tanker nga mibiyahe na. Sa gilusad nga inquiry sa sesyon sa sangguniang bayan sa Baganga, labot fuel depot ug barko nga naa sa Barangay Lambahon. Mr. Christian Gilasalde, during the session, they admitted na nag-dry run sila naghabwa og 281,000 liters. Naglusad na matud pa og raid ang NBI 11 sa maong fuel depot. Apan wala sila nakitang actual smuggling activity. Apan doon na matud pa sila nakita nga Bisaya-speaking Chinese nationals. When we were doing the
Try to custody them. We were advised by Manila to return. The instruction was that's the job of the immigration. Gikumpirma sa Bureau of Customs nga kaso kini sa smuggling. With this kind of pure smuggling, this is an example of a pure smuggling. Kasi hindi na po siya dumadaan sa customs house. So dahil fuel smuggling po siya, we have a fuel marking team. Sumala sa SP Davao Oriental, ginalusan ang investigasyon in aid of legislation aron makamugna sila og mga resolusyon ug ordinansa sa pagpahugot sa seguridad sa probinsya ug pag-alokarog igong budget sa law enforcement agencies aron masigurong mahimo nila ang ilang mga katungdanan. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Formal ng sugdan karong gabi ang mga aktibidad alang sa Pasko Fiesta sa Davao 2024. Atong sayron ang mga panghitabo karon diha sa Davao City Hall sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, alas 6 sa karong gabi formal nga pag-aablihan ang Pasko Fiesta 2024 sa Davao City. Dinhi sa City Hall grounds nakamuntar na ang nindot nga Christmas tree nga gidekorahan og dagkong regalo nga color orange, yellow ug blue. At bang sa Christmas tree mao ang dako nga Santa's sleigh. Gipalibutan sab ang City Hall og mga dagkong reindeer. Ang mga punuan sa Quezon ug Rizal Park nga nakapalibot sa City Hall gisabitan sa mga Christmas light ug parol. Ang tema, Enchanted Woodland, the magic of the forest in the heart of the city. Karong tuiga 50 million pesos ang budget alang sa mga kasaulugan, samang kantidad ang gigahin sa nakalabayng tuig. Gamiton ang maong kwarta alang sa mga papremyo ug pagpahigayon sa mga Pasko Fiesta activities. Sara, sa karon makita ninyo dinhi sa akong likod, doon na mga Davaoenyo nga sayo nga nangabot dinhi sa City Hall grounds. So excited kaayo nga sa paalang sa lighting ceremony sa Pasko Fiesta 2024. So kini po itong panahon nga mabati sa mga Davaoenyo, ingon man mga turista, ang spirit of Christmas. Sara. Sa atong mga kapusong Davaoenyo, advance Merry Christmas kanatong tanan. Daghang salamat, John D. Esteban. Duha ka motorrider nga pulos menor de edad ang angon human na aksidente sa Coastal Road sa Cagayan de Oro City. Rason sa aksidente ang ingong pagpaturatoy og padagan sa usa sa maong mga rider. Ano ang report ni Cyril Chavez? Kini ang aktual nga video sa matud pa pagpaturatoy og padagan sa usa ka motorrider sa Coastal Road sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City, Martes sa gabi. Hangtod nga daw nawad-an kini og kontrol og natumba. Apan human sa pagkatumba sa motorrider, nadamay ang laing motorrider sa atubangan nga naigo niini. Ako kung na-istorya mong good ang ganing maong driver sa big bike na lagi medyo kusog-kusog yung daga niya. Kalit og wabol ang iyahang motor. Okay. Oo, ni wabol niya. Nawalan sa kontrol ba sa iyang motor. Mautong pagka wala sa kontrol sa iyong motor, natumba daan niyang motor, aya napadulong dito sa maong. Tungod sa aksidente, angol ang duha ka motorrider nga pulos mga minor de edad. Pag-abot na ko sa area, sir, mo lagi gigi tanggal naman to niya. Wala po ko yung nakapangutana sa iya, pero siguro kay ulo man ang iyang kuan, wala siguro sa ka-helmet, o kung naka-helmet man galing siya, lagpot siguro ang iyang helmet. Sa karon, anaa pa sa ospital ang driver sa nakabangga nga motor tungod sa mga injury nga nahiaguman niini, samtang ang laing motorrider nakagawas na sa ospital. Nagpaabot pa ang traffic unit sa desisyon sa mga nalambigit sa aksidente, apan ugaling magpasaka og kaso, posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to physical injury ang driver sa nakabangga nga motor.
kana manggong dala na po. Dagan budya kurbada ko dili pud ta ingon nga makapasutoy gid unta og padagan nga kuan gid nya. Usa pa dagan pud mga tao diya nga tambay nga ngayon tao kuan lang nga daw big magapandamay pataglain. Cyril Chavez, One Mindanao. Samdan ang tulo ka mga sakay sa usa ka tricycle human nabanggaan sa nagsunod nga sakyanan ug nabangga sab sa kasugat nga van sa National Highway sa Coronadal City. Ang insidente nakuhaan og video. Ani ang detalye. Sa kuha niining dashcam video, makita ang normal nga dagan sa mga sakyanan sa National Highway sa Coronadal City adlawng Miyerkules. Taod-taod. Nabangga kining color yellow nga tricycle sa kasugat nga sakyanan. Sumala sa Coronadal PNP traffic, nahitabo ang aksidente at tubangan sa City Hall sa Coronadal City pasado alas 11 sa buntag. Kung asa nabanggaan sa nagsunod nga sakyanan ang tricycle ug nalagpot sa Picas Lane ug nabangga sa kasugat nga sakyanan. Sa laing kuha nga video, makita kining duha ka tawo nga mga sakay sa maong tricycle nga naglingkod na sa dalan human nalagpot atol sa insidente. Samtang makita na ang tricycle nga nabalintong og naguba na. Naguba sab ang bumper sa nakabangga nga sakyanan. Samtang dunay mga garas kining sakyanan nga naigo sa tricycle. Tungod sa aksidente, duha ka mga babaeng pasahero nga sakay sa maong tricycle ang samdan. Lakip na ang 40 anyos nga driver niini nga gilayong gipatambalan sa ospital. Sa investigasyon, paliko na unta ang maong tricycle diyang nabanggaan sa nagsunod nga sakyanan. Sa initial na investigasyon namin, yung tricycle kasi magpa-left turn sa City Hall. Aksidente na bangga yung likuran niya ng After the impact, nalipat siya dito sa opposite lane wherein parating naman itong van. So, nag-double impact siya. Wala matud pa nabantayan sa driver sa MPB ang paghunong sa mong sakyanan. So, sa investigasyon namin ang may pagkukulang itong kasi nalingat siya, hindi niya na alam na nagpondo yung tricycle kayo magliko sa City Hall. Nagpaabot na matud pa og tabang ngadto sa mga nasamdan ang 54 anyos nga lalaking driver nga nakabangga. Andam sab kini makig-areglo sa laing tag-iya sa van nga nabanggaan sa maong tricycle. Human nag-file sab kini og complaint kalabot damage to property. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga nalambigit sa insidente. Efren Mamak, 1 Mindanao. Giklaro sa mga seashell vendors sa Bangkeron Public Market sa Davao City nga nagpabiling luwas kaunon ang mga baligyan ini luyo sa bahad sa red tide toxin sa Balite Bay sa Mati City, Davao Oriental. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, kamatikdan ang abundang supply sa tahong, tuway, imbaw, tambayan ug uban pang seashell sa Bangkeron Public Market sa Davao City. Matod sa mga vendor nga sagad sa mga baligyan ini gikan sa Leyte, Surigao, Digo City sa Davao del Sur ug Baganga sa Davao Oriental. Giklaro sab nila nga istrikto ang pagpasulod sa mga ibaligyang seashells dinhi sa syudad. Ilabi na nga mopailawom pa kini sa inspeksyon ug laboratory test sa City Veterinarian's Office. Kini human gikumpirma sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 ang pagpositibo sa red tide toxin sa Balite Bay sa Mati City, Davao Oriental. Tungod niini, hugot nga nagpahimangno ang BFAR 11 sa publiko nga likayan ang pagkaon sa tanang matang sa kinason, lakip alamang og pasayan gikan sa maong baybayon. Hinuon, mamahimo gihapon nga mukaon og isda, nukos ug alimango apan kinahanglan nga presko, tanggalon ang tinai ug hugasan ug maayo una lutuon ug kaunon. Misa ka na ngadto sa kapin 2,000 ka kaso sa dengue ang natala sa Tagum City Health Office kung asa 84% o kapin libo ang gisaka itandi sa milabay tuig. Ulahing namatay 5 anyos nga batang babae. Sa tala sa Tagum City Health Office, miabot na sa 2,277 ang kaso sa dengue sa syudad sukad Enero hangtod Nobyembre karong tuiga. Mas taas kini og 84% o kaping libo ka kaso itandi sa susamang panahon sa milabay tuig nga mitala lang og 1,238. Miabot na sa 11 ang namatay kung asa ang pinakaulahi usa ka 5 anyos nga batang babae nga taga Barangay Magugpo poblasyon. Sumala sa CHO ang Barangay Visayan Village ang dunay pinakataas nga ihap sa mga kaso nga anaa sa 367. Gisundan sa Barangay Apocon, Mangkilam, La Filipina, Madaum, San Miguel ug Magdum. Busag iawhag ni Dr. Arnel Florendo ang head sa Tagum City Health Office atul sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao ang pagpamlimpyo sa palibot aron walay kapuy-an ug kapangitlugan ang mga lamok nga nagdala og sakit nga dengue.
Mas pahugtad karon sa General Santos City Police ang kampanya Batok Improvised Muffler o Bora-Bora sa mga motorsiklo human makadawat og reklamo gikan sa mga residente tungod sa kasaba nga dala niini sa kadalanan. Ani report. Padayon ang pagpanakop sa kapulisan sa General Santos City sa mga motorista kinsa nagatamper o naga-improvise sa tambutso sa ilang mga motor, ilabi na katong ginahimo kining open pipe o bora-bora. Kini human, ubay-ubay na ka mga residente ang nagreklamo gumikan sa kasaba nga dala niini ilabi na kung gabii. Gani, ang residente nga si May Sarmiento nahasol na tungod niini. Sa oras sa multipaway, madisturbo gid mi sir. Makuratan jud mi. Dabaw na kanay magkarira. Sumala sa GSCPO, kusog matud pamudagan ang motor kung ipa-open pipe. Apan, delikado kini. Ilang mo ginang i-open pipe, dili na mo agi katalitik ang ilang gasolina, mao nga rikta-rikta, kusog ang dagan, pero siyempre kay balon tagon sa risk factor. Delikado pod kay biya na control sa motor nga gagmay kay ligid, gamay nga motor, ang dagan niya dili na i-cycle sa katalitik. Sa tala sa kapulisan gikan January 1 hangtod November 21 ning tuiga, anana sa kapin 300 ka bora-bora ang ilang nakumpiska. Hinuon, exempted ang mga dagkong motor nga dunay 400cc nga gidak-on sa makina. Dakpunon matud pa ang kadtong motor nga dunay less than 400cc ang makina apan gina-open pipe ang muffler o tambutso. So, tampering, gila pong gi-improvise nga which is illegal diri sa atong mga kalsada. Apil po na sa atong ordinansa diri. Subay matud pa kini sa Ordinance number 37-2018 kon an ordinance enacting the Comprehensive Land Transport and Traffic Code of the City of General Santos City. Lakip na sab sa Land Transportation Office Standards ang magmalapason, posibleng dunay multa nga hangtod 5,000 pesos. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Makasinati og 8 hangtod siyam ka oras nga walay kuryente ang pipila ka lugar sa Davao City ug Davao del Norte nga ginaserbisyohan sa Davao Light and Power Company ugma hangtod sa Lunes. Ani report. November 29, makasinati og siyam ka oras nga walay kuryente ang Lizada Street sa Lanang, Davao City ug kasikbit nga lugar sugod alas 8 sa buntag kutob alas 5 sa hapon. Sa November 30, 8 ka oras ang masinating way kuryente sa pipila ka lugar sa Kapalong, Davao del Norte sugod alas 9 sa buntag kutob alas 5 sa hapon. Siyam ka oras sab ang masinating power interruption sa November 30 sa mga lugar sa Dumoy Turil sa Davao City sugod alas 7 sa buntag kutob alas 4 sa hapon. Sa November 30 gihapon, walay kuryente sulod sa 8 ka oras sa pipila ka lugar sa Panabo City sa Davao del Norte sugod alas 8 sa buntag kutob alas 4 sa hapon. Sa December 1, way kuryente sulod sa 8 ka oras sa mga lugar duol sa New Matina, Gravahan sa Davao City sugod alas 7 sa buntag kutob alas 3 sa hapon. Ug sa Lunes, December 2, 8 ka oras nga walay kuryente sa pipila ka lugar sa Buhangin, Davao City sugod alas 9 sa buntag kutob alas 5 sa hapon. Sumala sa Davao Light and Power Company, kini tungod sa ipahigayon nga upgrading sa mga linya sa kuryente ug pagpahigayon og maintenance activity sa mga apektadong lugar. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Gipaklaro sa Police Regional Office 11 nga dugay nang gi-request ang reassignment sa mga pulis sa Davao nga gipangbalhin ngadto sa Luzon. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Klaro sa Police Regional Office 11 nga niadto pang bulan sa Agosto gi-request ang reassignment sa 65 Davao Police sa Personal Holding and Accounting Unit sa Camp Crame. Apan ang desisyon sa Camp Crame, sa lain-laing region sa Luzon sila i-reassign. Na-timingan lang yun daw ang pagpagula sa mando ato sa nagkainit nga away politika sa mga Marcos ug Duterte. Kinitong mga gitangtang sa pwesto tungod sa matud pa sayop kapag record sa blotter o mga nalambigit sa drug operation nga naay namatay nga drug suspect. Lakip dinhi ang pipila ka police commanders. Natimingan lang jud nga nigawas ang ilahang order at the height sa controversy sa politika nato sa tuang nasod. Pero kanina mga movement regular ni sa mua dili ni siya ingon na kanang bag-o. Dugang sa PRO 11, dito sila sa mga lugar sa Luzon na reassign tungod sa kakulang sa tao. Kaya sa amua, except for exigency of the service, mo serve sa ka og minimum na 6 months sa imuhang bag-ong position sa imong reassignment
before ka maka-request of another reassignment, balik sa imuhang gigikanan before sa reassignment or other places. Gipanghimakak sa PRO 11 nga dunay ginahimong loyalty check sa ilahang hanay. Dili mi affected sa mga nahitabo karon. And then wala po gihimo ng loyalty check kay amo ang loyalty naman sa flag naa sa katawhan nga amo ang giserbisyohan. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, Jandy Esteban. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Iauhag sa bagong Regional Director sa Police Regional Office 12 ang kapulisan sa General Santos City nga dili mo abuso ato sa pagpanerbisyo sa katawhan. Kini ato sa labing unang command visit nini sa PNP headquarters sa syudad. Samtang kapin libo ka mga PNP personnel ang ipakatag alang sa pagbantay sa seguridad karong nga kapaskuhan sa reyon. Anyang report. Gisugat sa mga PNP personnel sa General Santos City Police ang bagong Officer in Charge Regional Director sa Police Regional 12 nga si Police Brigadier General Arnold Ardiente. Atul sa labing unang command visit niini sa headquarters sa General Santos City Police Huwebes sa buntag. Si Ardiente mao ang mipuli sa kanhi Regional Director nga si Police Colonel Alexander Mariano. Sa mensahe niini sa kapulisan, pahugdan matud pa niini ang anti-criminality campaign, anti-smuggling, anti-illegal drugs, lakip ang kampanya batok loose firearms, ilabi na karong umaabot nga eleksyon. Apan gawas niini, tinguha sab niini nga padayong mahimong disiplinado ang kapulisan ug dili mo abuso sa paggamit sa ilang mga armas. May mga instances before, no? May mga instances, in fact, going on yan, na pag may isang pulis na nagkakamali, nadadamay lahat. Di ba? So, mangilan-ilan lang naman yan, but the sad thing is that lahat tayo nadadamay dahil sa ginagawa ng kakaunti. Hinuon wala matutpay kapulisan sa Jensan nga nalambigit niini. Samtang gibutyag sa PRO 12 nga andam na ang kapulisan alang sa pagbantay sa seguridad karong kapaskuhan. Gani ana matud pa sa kapina 1,200 ka mga PNP personnel ang ma-deploy sa rehiyon. Posibleng madugangan pa kini og ubang PNP units lakip ubang security advocacy group. To ensure no that during the holiday season, the Yuletide season, ay safe talaga yung mga citizens natin. Because we are here to serve and protect the citizens, di ba? Hindi serve and protect the illegal activities. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ginuso sa Mindanao Development Authority ang carbon credit system pinaagi sa Payment for Ecosystem Services. Usa sa makabenepisyo niini mao mga indigenous people. Atong sayron sa report ni Jandy Esteban. Nagtuo ang Mindanao Development Authority o MINDA nga dako ang matabang ngadto sa indigenous people sa carbon credit system pinaagi sa Payment for Ecosystem Services. Sumala pa pinaagi niini mahatagan og incentive ang IP communities aron mapalambo ang ilahang ekonomikanhong panginahanglan. Samtang ginatiman ang kalasangan sa ilahang yutang kabilin o ancestral domain. Mao kini ang giisgutan sa labing unang Mindanao PES Conference nga gipahigayon sa Davao City diin nagtapok ang mga IP gikan sa lain-laing lugar sa Mindanao. Napagkasunduan namin is we review existing laws, existing practices. So tingnan natin saan natin matulungan para siguraduhin naman natin yung pakinabang mapunta sa IP communities, hindi lang dun sa mga kumpanya na pupunta at makipag-partner sa kanila. Giila sa National Commission on Indigenous People Region 11 ang benepisyo niini apan dapat daw dunay lig-on nga pulisa o regulasyon niini aron dili maabuso ang resources sa ilang ancestral domain. Sumala sab sa usa ka IP leader kinahanglan sab nga mapreserba ang ilang kultura. Diri na ta sa economic development kay dako kay ang yuta sa IP community nga naghulat og economic development partners. Kaya nga kailangan natin ng government agency na mag-regulate. Mayroong kaakibat yan na cultural approach or cultural guidelines. Paano yan i-approach? Ibig sabihin, kung mayroong pumapasok dyan na mga investor, kailangan ito ang tingnan. Ito bang investor ba? Ito hindi ba ito makasira ng tinatawag naming philosophy in terms of ubo philosophy for environment protection, yung pusaka? Wala ba itong violation? Mumugna pa og institutional framework ang gobyerno alang sa maong sistema. Apan ang environmental group nga Interfacing Development Interventions for Sustainability o IDIS supak sa carbon credit system. Sa maong sistema, limitahan ang greenhouse gas emissions sa mga kumpanya. Apan kung mula pa sa limit, pwedeng mupalit og carbon credits aron makabuga pa og greenhouse gas. Sa
Sa statement kag ipadala sa GMA Regional TV, dili daw ni maoy solusyon aron mapaubsan ang impact sa climate change. Inay ang pag-usab sa business model nga mao ang paglikay sa pagdepende sa fossil fuel ug dapat ilakip ang nature-based solutions sa infrastruktura sama sa green spaces o renewable energy. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Ikumpirma sa Department of Public Works and Highways Region 11 nga ana-ana sa hinapos ang pagtukod og poste sa land viaduct structure sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Sumala ni Dean Ortiz ang digpamaba sa DPWH 11 sa pakighinabi sa GMA Super Radio Davao nga as of November 25 nakumpleto na og tukod ang 74 ka poste o board pile work sa bahin sa Samal. Ug kapin 46% o 51 na ang natukod gikan sa target nga 110 ka poste sa bahin sa Davao City. Samtang kabahin sa civil works, ana kini sa kapin 3.5%. Samtang sa detailed engineering design, ana sa kapin 2.9% o 97.97% na kining nahuman. Sumala ni Ortiz, target nga mahuman ang proyekto nga gigahinan og kapin 19 billion pesos sa September 2028. Mga kapuso, 27 days na lang, Pasko na. Mo kato mahaling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakawalahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.